Kung hanap mo'y kwento na fresh at legit, hindi puro ingay. Congratulations sa mga nominees. Ay, natuwa ako dito ha. Ang Bini, ang SB19 of course, si TJ Monterde, ang Cup of Joe, James Reid, ilan lamang yan sa mga nangunang nominees o nakakuha ng mga hindi lang isa o dalawang nomination para sa gaganapin o sa 17th PMPC Star Awards for Music. Nakakatuwa yung naging lineup. Ang galing-galing nitong grupo na to kasi talaga namang may mga maaayos silang pagpipili ng mga nominado sa iba't ibang kategorya sa larangan ng music. At sa inilabas nga nilang listahan ng mga nominado nila, nanguna nga dyan, nakakuha ng 8 nominations ang Papa TJ Monterde ko. Grabe no, 8 nominations bilang Song of the Year para sa Palagi. Yung sinasabi kong kinanta niya ito doon sa naging 40th wedding anniversary ni Congresswoman Lani Mercado at saka ni dating Senador Bong Revilla nung nandun sa kulungan. Kukwento ko yun sa ibang episode. Tapos Album of the Year, yung Sariling Mundo, Male Recording Artist of the Year, Male Pop Artist of the Year, Male Acoustic Artist of the Year, Concert of the Year, Male Concert Performer of the Year, at Collaboration of the Year with Casey Tandingan, ang kanyang esposa, magandang asawa. Napakagaling din, o diba? Ba't wala? Hindi siya gumagana dito, yun. Parang narinig yun. Nawawala lang. So anyway, siyang nag-lead, no? Samantalang ang sikat na all-girl group na Bini ay nakakuha ng 6 na nominations. Kasama na dyan ang Song of the Year para sa Salamin Salamin, Album of the Year na Tala Arawan, ang Duo Group Artist of the Year, Dance Recording of the Year, Music Video of the Year, at Pop Album of the Year. And of course, ang male counterpart nila o mga ka-18 at mga kamahalima, merong nakuha naman silang 5 nominations para sa Duo Group Artist of the Year, Concert of the Year na pagtatag, World Tour Manila, ang Duo Group Concert Performer of the Year, Music Video of the Year, at Collaboration of the Year para sa Kalakal with Glock 9. Tapos, yung kanilang dalawang members na sina Estelle at saka si Philip or si Ken ay nakakuha naman ng isang nomination para sa si Philip or si Ken. Nominated siya para sa Rap Album of the Year para sa Seven Sins, habang si Estelle ay nominado bilang Male R&B Artist of the Year. Kaya kung isasama mo yung 2 nominations sila, balit may 7 nominations naman din ang SB19. O di bantaray. Gaya ng SB19, ang sikat ding grupo na Cup of Joe ay nabigyan naman ng 5 nominations para sa Song of the Year. Para sa Multo, ang grabe ang labanan, ang hirap mamili nito. Dewey Group Artist of the Year, Concert of the Year, Dewey Group Concert Performer of the Year, at Music Video of the Year. At si James Reid, nakakuha siya ng 4 na nominations, gaya ng Album of the Year para sa JGH, Pop Album of the Year, Male Pop Artist of the Year, at Male R&B Artist of the Year. Habang si Moira De La Torre may 3 nakuwang nominations bilang Female Recording Artist, Pop Album, at Female Acoustic Artist of the Year. Ito para sa kumpletong listahan. Song of the Year, Dilaw ni Maki. Grabe, alam mo ba itong Dilaw ni Maki? Alam mo, cute itong Maki. Mapanood ko siya doon sa show ni Meme Vice Ganda na Everybody Sing. Bilyon na pala ang nito, ang views nitong kanyang Dilaw. Grabe, nasa Song of the Year category siya. Ang Marilag ng Junela, ang Multo ng Cup of Joe, ang Namimiss Ko Na ni Lola Amor, ang Palagi ni TJ Monterde, Sa Bawat Sandali ni Amiel Sol, at Salamin Salamin ng Bini. Parang ang hirap mabili dito, no? Ay nako. Album of the Year, kasama dyan si James Reid, Lola Amor, MU ni Arthur Miguel, Sariling Mundo ni TJ, Tala Arawan,
talaraawan o arawan ng Bini na traveler across dimensions ng Ben and Ben. Habang sa Female Recording Artist of the Year, nandiyan yan si Diamante. Uy, si Diamante, ganda-gandahan. Eliza Maturan, Jana Zaplan, Jada Avanzado, si Clarice de Guzman, Casey Tandingan, at Moira de la Torre. May Recording Artist of the Year, nominado dyan sila Darren Espanto, Icy Guerra, si Ice talaga sa male recording na siya nakalagay ha, Inigo Pascual, Juan Carlos, Maki, Rob Daniel, and TJ Montero. Parang hirap naman dito pumili. Ang gagaling nila lahat. Dewey Group Artist of the Year, Ben and Ben, Beanie, Cup of Joe, Lola Amor, SB19, Sponge Cola, at The Ones. Ay nako, kung ako dito, hindi ko alam kung paano buboto rito. Ang hirap. Concert of the Year, andyan si Juan Carlos, ang Ojioki 2. Tapos ang Pagtatag, ang Pure Energy, ang Regine Rocks, ang Sariling Mundo, ang Seatbelts On, at The King Forever. Female Concert Performer of the Year, Bel Mariano, Julian San Jose, Laarne Luzada, si Nina, Odette Quezada, si Pops Fernandez, Regine Velasquez, at si City. Ewan ko, ang hirap dito. Ako ang nahihilo. Kasi yung iba na panood ko ha, Male Concert Performer of the Year, Arthur Neri, Dingdong Avanzado, Gary Valenciano, Icy Guerra, Juan Carlos, Martin Rivera, Ogie Alcacid, TJ Monterde. Di ba, kakatawa talaga sa isa talaga, nandun na siya sa kategorya ng mga male, ano? Para pag nilagay mo pa siya sa female, ang hirap din siyang kabugin doon. But anyway, Dewey Group Concert of the Performer of the Year naman ang Alamat, Ben and Ben, Cup of Joe, December Avenue, Over October, River Maya, at SB19. Sa music video, nandiyan dyan ang di nakakasawa ni Arthur Neri, Kalakal ng SB19 at Glock 9, Mas Misteryoso ng Cup of Joe, Palagi ni TJ Monterde, Pulso ni Zach Tabudlo, Salamin-Salamin ng Bini, Sining ni Dionela, at Tiger ng Mayonnaise. Hay nako, ang dami pa. May Pop Album of the Year, Female Pop Artist of the Year, nandiyan dyan si Angeline Quinto, Atasha Mulak, Janine Berdin, Jada Avanzado, Casey Tandigan, Morissette, and Stephanie. Habang sa Female Pop Artist of the Year, hindi, nabasa ko, Female Pop Artist of the Year pala yun. Pop Album of the Year, Male Pop Artist of the Year, si Emil Sol, Arthur Miguel, Darren Espanto, Junela Maki, James Reid, Rob Daniel, and TJ Monterde. Yun. Sa New Female Recording Artist of the Year, si Eliza Mulak. Ano Eliza Mulak? Hindi ba siya Tasha to? Andrea Gutierrez, Debbie Lopez, Rachel Hizon, Isha Ponti, Liana Castillo, Rayana J. and Shira. New Male Recording Artist of the Year, si Dwayne Garcia, Frank Lloyd Mamaril, Guz Magalona, Kiel, Mark Rudio, MC4D, and si Serlin Ray. New Female Group Artist of the Year, Fina, Phoenix, Pixie, Raya, Sugar and Spice, Vivink, and Zaire. New Male Group Artist of the Year, 12 Street, Jens, binasa ko na talaga lahat, 5 Fingers, Formula 5, Magic Voice, Neo, News ID, and Sync. Neo, New Male Group, Rock Artist of the Year, Bandang Lapis, El Buendia, Ichi Worms, Mayonnaise, Sandwich, Sponge Cola, Sunkissed Lola. Rap Artist of the Year, Alex Bruce, Flo G, Glock 9, Hev Abi, Elist Morena, Shanty Dope, and Skasta Klee. Yun. Ay nako, ang dami. But anyway, ito pong nilabas nila, ang dami kasi may mga inspirational, may Christmas song pa, ang special awards nila, bibigyan nila ng Pilita Corrales Lifetime Achievement Award si Leslie Legaspi at si Andrew E. Habang ang parangal Levi Celerio Lifetime Achievement Award ay ibibigay naman kay music composer artist na si Mon Del Rosario. Ngayong darating pong June 25, i-anunsyo ang mga mananalong music artist sa isang formal na seremonya na magaganap sa Chatrino Promenade sa Green Hills, San Juan City. Hiningal ako doon. Ang dami-dami mga categories, pero dapat lang naman nabigyan nila ng ganung pagpaparangal at nakakahanga ito. Pang 17
taon na pala ng PMPC Star for Music Awards itong kanilang ginagawa. And congratulations sa mga, sabi nga natin, sa mga nanguna, well-deserved, grabe. Kung mare si TJ Mortende na Bonterde na may 8, makakuha lang siya ng isa, siguro 2, masaya na siya, di ba? Lalo na pag nakopo niya marami, kagaya ng SB19 nung mga nakaraang taon, di ba? Anyway, sa pagdadagdag pa natin ng balita, yun na nga, sa isang episode sinabi natin na ang vibe po ngayon ng Kapatid Network, TV5, napapanood na natin sila ng live tuwing Sabado ng gabi sa MVP studio sa TV5, at madalas kang nanonood doon ang pinaka-big boss nating lahat sa TV5 na si Sir MVP or Manny V. Pangilinan, at sa mga nang-iintriga talaga dito kay Dylan Minor. Napakagaling naman palang singer nitong batang to. Alam mo, may isang reel pa ako nakita kasi siyang main host ng Vibe na ang tawag nga nila sa mga ka-vibes, like mga ka-Vs, letter V. And ang ganda ng mga portion nila na nagbibigay sila doon ng tribute sa mga original Filipino music artist, mga lumang kanta noon na binibigyan nila ng bagong tunog. Meron doon isang singer na babae, napakagaling, ang laki ng boses niya. Tapos pag kinakanta niya yung mga, kunwari, mga kanta ni Claire de la Fuente, ni Imelda Papi, ni Eva Eugenio, yung mga lumang kanta nung araw, ang galing talaga niyang, ang iba ang tunog, nagiging Gen Z, kumbaga. Tapos itong si Dylan, going back to Dylan Minor, ang husay palang kumanta nito. Nung marinig ko siyang kinakanta niya yung isang pamosong kanta ni Freddie Aguilar, ang galing niya. Plus, sa isang reel na napanood din namin, nakikipag-duet siya ng isang classic song or old song kay Jessica Sanchez. Ang husay niya, alam mo, in fairness dito sa batang to, na magaling din siyang aktor kasi nung mapanood namin siya sa Manila's Finest, ang husay-husay niya. Hindi siya nagpakabog doon kay Papa Piolo, Enrique Hill, kay Cedric Juan. Tapos as a host dito nga sa Vibe, ay ang husay din naman niya. He can do both English and Tagalog na mga spills, and ang boses ibang klase. So hindi nakapagtataka na pinupukol siya ng maraming intriga, maraming iskandalo, kasi nga sa dami-dami ng mga bagong sibol na mga artista, kinuha nga siya ng TV5 from GMA7, parang na-buyout ba yung kontrata niya doon or something. Kasi di umano nung nasa GMA7 siya, na-relegate lang siya sa mga minor roles, despite his kind of talent, hindi siya masyadong nabibigyan ng exposure. May mga nakakita yata ng mga executives ng TV5, so kinuha siya. And yan na, luckily, nakikita ngayon, unti-unting nakikita kasi mula nga sa TV, itong Project Loki niya, ang husay niyang umarte ha, mararamdaman mo yung angas na simple and everything. So, siya yung main host ng Vibe na nandun kasama niya na doon nakikita ko doon yung mga Star Wars talent, sina Paolo Angeles, nakita ko din doon si Santiago, si Ryle, tama ba ako? Yung dating sa hashtag, anak ni kaibigang Cheryl. Oo. Sherin Reyes ko yun. Sherilyn Reyes. Oo, sabi mo Sherin. Okay. Oo, kasi si Sherilyn, kaibigan Sherilyn, busy siya sa mga live selling. Sa kanya nga, doon nga ako, dahil nga sa kanya, kaya ako bumibili ngayon ng ang kinakain ko yung special rice, yung Dr. Pinoca. Pero inomote ko daw talaga Dr. Pinoca rice. So anyway, yun, kasama niya din si Ryle, at marami pang mga ibang sa ngayon hindi ko ma-recall yung mga names. Sabihin na naman ang mga basher dyan. Kasi naman mga walang name. Siyempre ganun po talaga pag nag-uumpisa. And going back, pinagmamalaki naman siyempre ng mga karamihan natin, lalo yung mga nasa abroad natin mga subscribers, na talagang kilala nila yung mga artist ng ABS-CBN na ang ASAP naman, na ASAP XP na siya na ngayon na tinatawag, na sabi ko nga, nililibot nila ang mga iba't ibang lugar sa Philippines, ginagawa mga concert, tinitape nila, at ipinalalabas din nila tuwing linggo naman ng gabi sa ABS-CBN or sa platform ng mga ABS. Unlike before na talagang napapanood natin sila ng tanghali na live, ngayon puro replay na lang, re-replay na lang din sila
Kasi nga, iniikot nila. Tapos yung mga concerts na ginagawa nila here and abroad, parang yun na lang ang pinagkakakitaan na maganda rin namang venue para sa mga napakarami nila mga artists, singers, dancers na sabi ko nga, mas kilala naman talaga. Kilala kasi nga, mas maraming talaga nanonood sa ABS-CBN kahit noong pat, hindi naman din sila binatawan, in all fairness, ng kanilang mga televiewers at mga loyal na mga fans. Eh ito namang vibe, syempre nagsisimula pa lang. Although, comparatively speaking, ang galing din. Kumbaga, as a musical variety show, at par, kayang lumaban, kayang tumapat. Hindi ko lang masabi doon sa hindi ko lang masabi dito sa katapat nila sa GMA7 kasi hindi ko rin talaga napapanood ng SOP ba yon or Sunday Pinasaya? Sunday Pinasaya nandito. Sorry with all due respect sa mga kapuso. Pasensya na kasi yun talaga. Anyway, pasamantala kami nagbabawi baka kung ano pa masabi ko. So yun na po ang kalakaran ngayon doon sa sa musical variety show natin. And meron Sunday Pinasaya. Saludo rin naman tayo sa mga kaibigan natin, mga pusong mga magagaling din naman at mga world class na mga talents. So ayan na ha. Maraming salamat. Ako yung lingkod, Papa Unbearable Abednabos. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel. Masaya-saya lang, chill, mga ka-V's, mga ka-Asap XP, at mga ka-Sunday Pinasaya. O ayan na. Chikahang relevant, hindi chismis lang. May maturi at wisdom at hindi chararat lang.